Salita muna. Okay, okay. Salita muna. Ilapit niyo na yung ano. Ano yung kanta sa probinsyano, Tom? Wala ka na maintindihan. Pero ito mas, Cardo Talisay. Okay. Cardo Talisay daw. Pampasis ko na kay Nobia. Okay. Sa bagay, ano naman yung, alam ko naman na, masaya siya kasi Yes. dalawa na yung pagpatapos namin ng pag-aaral. Then, Yes. Thank you, Lord. then si NJ next year graduating na rin. Yes! Wow! Sergeant at arms! Ay! Ano pala, mas mataas? Engineer. Engineer. Sorry. Salamat sa Diyos. Talagang yung Panginoon ay ginagayad kami. Napakabuti ng Panginoon sa amin dahil sa lahat nung pinagdaanan namin sa Singapore, lalo na nung mawala siya. Talagang na-feel namin yung comfort ng Panginoon. Bagamat nung time na yun, hindi kayo nakarating, pero Gusto namin. alam namin na gusto nyo makarating. Gumawa ang Panginoon na maka-join kami sa isang community doon sa Singapore na gagamitin ng Panginoon upang iparamdam niya yung pagmamahal niya sa amin nung time na yon. So, even yung, sabi ko nga sa mga anak ko nung mawala si Noriel, yung 1 month namin siyang nakasama pa, kasi yung in-snap talagang nandali namin sa ospital, pwedeng on that day, on that time. Hindi na siya umabot sa ospital, pero pinagkalap pa rin ng Panginoon na in 1 month, unti-unti na kami na prepare ng Panginoon na ito na talaga yung journey niya na yung mission niya na natupad na. At least nakita ko na maraming na-encourage sa buhay ni Noriel nung time na yun dahil simula nang ma-diagnose siya, talagang laging bukang bibig niya na pagagalingin siya ng Panginoon. Pero hindi man siya pinagaling na physical ng Panginoon nung time na yon na hindi naging answered prayer lahat ng aming gusto para sa kanya, yung healing, na miracle healing na ibibigay sa kanya. Pero sa dami ng blessings at nakita ko hindi kami pinabayaan ng Panginoon dahil unang-una iniwan kami ni Noriel na nakahanda yung mga anak ko. Amen. Nakita ko yung katatagan ng mga anak ko yung time na Thank you, Lord. nawala yung si Noriel. Kasi even doon sa wake ni Noriel, sila ang nag-asikaso, hindi nila ako in-stress o hinayaan dahil that time, pandemic talaga, napakahirap kumilos. At limited yung mga taong pwede lang pumunta doon sa wake ni Noriel ng time na yon. So talagang ang Panginoon ay hindi nagkulang sa amin dahil talagang sinasabi ko na ang Panginoon ay napakasarap kapag ating ibinigay ang Panginoon sa buhay natin. Sinasabi ko nga na ang Panginoon ay ginamit si Noriel. Sabi ko nga, Lord, gagamitin mo si Noriel sa masakit na paraan, pero kung ito yung gusto mo na mas may lalo siyang ipakita ni God yung glory ng kanyang kadakilaan, hindi ba niya pinagaling si Noriel, pero nakita ko na yung tao talagang naniwala sa kasi hindi nila nakita si Noriel na nanghina na every week pupunta siya sa radiation, chemo, na malalaman nila may cancer ka pero hindi makita sa'yo, hindi nalugas yung buhok mo, sabi sa mga nakakakita sa kanya. Kaya napakalaking pasasalamat pa rin namin sa Panginoon. Bagamat may time na ako pa rin ay nagtatanong, even mga anak ko, nagkaroon sila ng suicidal thoughts. Yung time na yon, sila sa Panginoon, hindi sila naniwala, parang nagtampo sila sa Panginoon. Pero ang lagi ko sinasabi, huwag nilang tingnan kung ano yung nangyari sa ama nila. Kasi kung hindi man nangyari ka agad yun, mas malaking sakit pa yung mararanasan niya. Alam ni Paula yung kasi isa pang blessing nga na ito, walang gusto-gustong magpunta sa field ng nursing. Pero
ginawa ng Panginoon na doon siya mapasok sa nursing. Siya yung tumulong sa amin na ipaintindi kung ano yung nangyayari sa ama niya, ano yung mga medicines na tinetake ng ama niya. Kaya talagang blessing, para talagang unti-unti kaming inihanda ng Panginoon noong time na yon. Tsaka nung nawala siya, lagi kong naalala na si Lord, ngayon ko naiintindihan na blessing in disguise pa rin yung ginawa sa amin ng Panginoon. Bagamat masakit sa amin na mahirap mawalan ng isang sa kanila, bata pa sila, nawalan sila ng ama. Pero lagi kong sinasabi sa kanila, huwag silang mag-focus sa Amen. doon sa human na kailangan ng atin. O natural na kami, malungkot kami, lalo na sa akin. Sabi ko nga, kahit ang mag-asawa, nagtatalo, pero pagdating na mawala ang isang kabiyak mo, maaalala at maaalala mo. Kaya sabi ko nga, yung mga mag-asawa pa na kasama pa nila sa buhay, talagang nung sinaril, marami kaming gusto nang gawin, pero na-diagnose siya eh. Nakatapos na kami ng utang namin. Kung kailan kami nakatapos ng utang namin, tsaka naman siya na-diagnose. So, unti-unting humina yung katawan niya. Kaya kahit gusto na namin gawin na pumasyal kami sa ibang lugar, hindi niya na kaya. Pero kaya nga sabi ko, yung mag-asawa, habang magkasama pa kayo, natural na magtampuhan, pero iba pa rin nakasama niyo yung mga partner niyo. Yun yung pinakita sa akin ng Panginoon na yung treasure the moments na habang magkasama kayo. Natural na kayo magtampuhan, pero yun yung sinasabi ng Panginoon, huwag kayong tumingin sa kamalian o kahinaan ng inyong kabiyak. Even sa kahinaan ng inyong magulang, bilang anak naman, huwag niyong tingnan kung ano yung kakulangan ng inyong magulang. Matuto pa rin tayong irespeto at igalang yung magulang natin. Dahil sasabihin nga kami, nawala na rin kami ng magulang. Ngayong nakakaranas kami ng kaunting blessings. Ang sarap i-share sana sa magulang. Kung buhay pa sana sila, yun din yung naiisip namin. Diba? Pero kayo na buhay pa yung magulang nyo, kayong aking mga pamangkin, sana pa rin yung respeto sa magulang o habang nabubuhay pa sila i-share natin. Oo, kasi konti na lang talaga, nasa gitna na kami ng aning buhay, nasa 50 na kami, 60. So, bagamat hindi tayo nasanay na ipakita sa ating magulang yung mag-say ng I love you or pero yung sigurong maliit na bagay na masunod, okay, makinig man lang sa magulang na sila may pa rin obligasyon, karapatan, meron pa rin silang partisipasyon sa inyong buhay na magbigay ng suggestion or wisdom, kasi minsan meron na iniisip. Pero nasa sa inyo pa rin ang pagdidesisyon. Pero siyempre yung sunurin ang magulang, hindi kumot malaki na kayo, ay kanya-kanya na talaga. Kahit consultant man lang kami. Amen. Meron lang nag-comment. Consultant man lang. Oo nga, pero gano'n siyempre malaking bagay. Yun nga. Kaya sa inyong lahat, talagang maraming salamat dahil si Noriel din natutuwa sa mga nangyayari sa kanyang mga pamangkin, sa buhay ng kanyang mga pamangkin, kung ano yung mga inabot nila at ano yung naging buhay nila bilang mag-asawa. Lahat naman, kasi isa lang kami ng Facebook account ni Noriel, kaya nakikita ko kung sino yung pinakausap niya na lagi niyang binibigyan ng advice o wisdom kung paano magpo-provide sa kanilang pamilya. So, sana wag niyong makalimutan yung mga ganong advice sa inyo na hindi lang naman kayo ang magbe-benefits, kundi yung inyong mga anak na rin. Yun ang inyong magiging legacy sa inyong mga anak na talagang iiwanan niyo. Hindi yung pera na naipon niyo para sa kanila, kundi yung character or pag-uugali na iiwan niyo sa kanila, na kalalakihan nila. Lalo-lalo na yung mga apo natin, talagang maganda rin yung sinasama niyo sila sa gathering na ganito, na lalaki sila na merong nakikitang closeness. And talaga, I'm happy na rin na yung
hindi naman lingid sa inyo, nagkaroon kami ni Ate Melody dati ng ng gap. Pero mapalad ang Panginoon at pareho kaming inalis yung mga sa puso namin, dinaliwala namin yun. Wala na sa amin yung pangyayari na yun. At pati ang mga anak niya, si John Paul, andito, si Patrick, nakita ko, si DJ, si JC, yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kaya yung mga nagtatampuhan, wag nating ipakita sa mga anak nyo na lumalaki na magkaroon tayo ng ganong Kasi talagang family tayo, sino nga ba magtutulungan? Family is a family, sabi ni Ate Donna. So, Amen. yun yung yung words ko para sa inyo, sa aking mga pamangkin. Bagamat ako'y binibiro ko lamang kayo, pero gusto ko rin kayong mag-asawa na ba? Gusto ko rin kayong mapabuti ang buhay nyo. Kaya, alam ko naman na matatalino kayong lahat. Bagamat sinusubo kayo ng Panginoon, pero kayang-kaya niyo yan para sa inyong magiging pamilya at sa inyong mga pamilya ngayon. So, kung meron kayong kailangan at kaya ko kayong tulungan, andyan ang messenger, pwede niyo akong kasi malayo ako sa inyo. Yun lang ang magagawa ko para sa inyo ngayon dahil kami malayo sa inyo. Yan, so gusto ko rin mahinga ng yung mga anak ko bilang sa Monday kasi alis na kami. So hindi natin alam kung kailan na naman tayo makikita. Pero gusto ko kayong sa Singapore kung pwede ko kayong hatian na lang. Wala na sagot, mahali. Mahirap din na di ba, meron din tayong mga kanya-kanya. Sana gusto kayong makarating din sa Singapore kung paano ko kayo accommodation. Yan ang maipapangako namin sa inyo. So, Maria, any words, and MJ, any words for them?